I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day. Alright, what's up mga lods? For today's video mga lods, ikakabit ko na yung aking NGRT na shifter, yung galing Indonesia. Original mga lods, hindi siya yung copy. Ito siya mga lods. Ayan. So, meron naman na akong gagamiting shifter pedal. So, ikakabit ko na siya. Since wala pa yung original kong NGRT na in-order. Meron akong parating mga lods na original na NGRT shifter. Pero ito muna yung gagamitin ko kasi wala pa siya. Matagal pa dumating. Tapos dito pala mga lods na sa bandang likod, yung spacer na to is intended to para dun sa racing. For single shifter lang siya. So kung maglalagay tayo ng angkasan kagaya nito, yan, hindi natin gagamitin yung pinaka spacer na to kasi intended for single shifter lang to. So magmo-modify tayo ng spacer. Gagamitin ko ay yung mga stainless na washer. So kakabit na natin to. Unahin na natin dito sa kaliwa. Yan, so okay na. Ito muna yung pansamantala. Parating na yung ating orig na NGRT shift pedal. Yan, so makikita nyo may mga washers yan. Depende sa diskarte nyo kung paano nyo siya gagawin. Yan, kasi yung diskarte ko, yan. Kasing sukat din nito. Kung gusto mo naman gamitin to, pwede mo naman gamitin kaso papatabasan mo para mailagay mo to. Yan, dito naman tayo sa kabila sa may brake side area. Alright, ayun na siya mga lods. Tapos ko na. Yan o. Solid tong shifter na to mga lods. Itong original na NGRT. Napaka solid. Ganda. So ulitin ko no. Hindi natin magagamit yung spacer niya dito na malaki kung maglalagay kayo ng angkasan. Diskarte na lang kung anong gagawin. Yan, diniskartehan ko na lang yan. Yung spacers niya. Kasing sukat pa rin yan ng spacer na stock nito. Itong NGRT na to. Yan, sinunod ko kasi yung mga spacers niya. Unlike dun sa nauna kong NGRT copy na shifter. Hindi ko sinunod yung kanyang stock na spacers. Kumbaga, nag-modify ako. Ito sinunod ko talaga yung spacers niya, kaya ganyan. Kita niyo naman. Andan yung tangke ko. Naayos ko na yan. Yung mga spacers yan. Tapos yung brake master ko, ang naging problema ko lang dito is yung kanyang brake light switch. Nauuntog dun sa pillion. Pero meron na rin akong in-order na straight type na angkasan. Kung trip ko ng ganito, eto, kung trip ko ng straight. So, dalawang angkasan yung bracket na pagpipilian ko. Kung ano yung magustuhan ko, papakawalan ko yung isa. Ayan siya. Sakto mga lods. Hindi ako nahirapan masyado kasi nga naka NGRT copy na ako dati, yung nauna, yung pinalitan ko. So hindi ako masyado nahirapan sa pagmamodify. So sa spacers lang ako nag-modify kasi sinunod ko yung original na spacers na sukat nitong NGRT. Ito ngayon yung pinag-iisipan ko kasi merong medyo pa elbow dito na maliit eh. Hindi ko lang kung ilang degree itong pa elbow niya. So ang gagawin ko dyan, puputulin ko yan. Ipapa-straight ko para ito mas umangat pa dito. Pero susunod na yan pagka dumating na yung straight na angkasan ko, yung isang type, kung ipapa-straight ko yan kasi medyo ano siya yan. Kung makikita nyo, medyo may elbow siya na maliit dito. Kasi uso dun sa Indonesia yung straight na straight talaga. Yung angkasan nila straight nandito sa part na to. So ganun din ang gagawin ko sa susunod pag dumating yung order ko na yun. Tignan natin sa kabila. Ayan, so ito na yung kabila. Kabit na natin lahat. Okay na. Napaka-solid ng shifter na to mga lods. Kaya kung ikaw may budget ka, mas recommended ko tong original kaysa bumili ka ng copy. Hindi, tignan mo dito sa likod, ganyan. Dito sa kabila. Ayan. So depende na rin yung adjust na gusto nyo dito sa kanyang brake pedal. Napaka-solid mga lods. Ito, pinag-iisipan ko na rin to na ibabalik ko dito sa ibabaw. So, baka bibili din ako ng isa pang bracket na para dito sa ibabaw. So, ibalak ko siya ibalik dito sa ibabaw. Ito na siya mga lods. Nilabas ko para makita ng ayos. Sa wakas, naka-urig NGRT na tayo. Bagay din pala kahit na ito yung angkasan niya mga lods. So, ang pwede mo na lang gawin dito,
palitan mo to ng natutupi. Ayan. Pero may in-order na rin ako na straight, tsaka may kasamang ano yun, natutupi. Set na kasi yan. Pero ito, di ko alam kung papakawalan ko to o hindi kasi okay naman siya. Bagay nga rin yun. Sa kabila naman, dito yung maraming detalye dito eh. Kasi dahil dito sa tambucho, ayan, may bracket pa rito, nakadikit dito. Actually, gusto kong tanggalin siya dito sa pinaka lagayan ng brake pump. Gusto kong irekta yung nito, bracket nito dito sa mismong tapakan para naka-rekta dito sa chassis. Pag dito kasi nakalagay sa lagayan ng brake pump, medyo ma-vibrate dahil dito sa tambucho. So pagka nag-rev ka, nagba-vibrate pati itong tapakan mo. So mas maganda na karekta siya doon sa may bolt ng chassis para mabawasan yung vibration. Ayun yung mag-absorb. Tapos yung yung bracket ng aking brake fluid tank nakalagay dyan. So ayun yung sinasabi ko na diniskartehan ko na lang ng washers kasi yung stock na kasama ng NGRT ay pang single shifter lang, hindi mo siya malalagyan ng angkasan. Malalagyan mo man, puputulin mo yung spacer na kasama, susukatin mo. So diskarte na lang. Sa akin hindi ko na sinira kasi once na gustuin ko mang mag single shifter, may gagamitin ako. So ginawan ko na lang ng paraan. Yan siya mga lods, pogi, goods na goods. Kung titignan mo siya dito sa likod, ayan siya. Dito naman sa kabila, ayan. Kung tatanungin nyo kung ilang spacer yung nilagay ko dyan, diskartehan nyo na lang mga lods kasi depende yan sa kapal ng angkasan ninyo. Ang gagawin nyo na lang, kung ano yung sukat ng stock na kasama ng NGRT, ang gawin nyo, unahin yung kabit to, tapos diba nakahang yan, doon na kayo magsusukat kung ilang spacer ang kailangan nyo kasama na yung bracket ng angkasan. So kung ilan yung spacer dito, ganoon din yun nandun. Ganun yung diskarte kong ginawa. Okay naman, ganda. Hindi ko pa nilagay yung kaha ko kasi inaantay ko pa yung original na gear shifter na NGRT. Napaka solid mga lods. Ganda. Mahal pero sulit mga lods. Para din naman sa RCB yan eh. Mahal din ang RCB pero sulit. Kaya R2 ang pinili ko mga lods kasi napaka simple niya. Napaka minimalist ng R2. Yung R4 medyo malapad na pero maganda pa rin yung R4. Tapos yung R7 naman napakadami na niya ng detalye. So mas nagustuhan ko tong R2 kasi nung nagtry ako ng copy nito R2, maganda. Kahit copy lang maganda na eh. Plano ko rin magpalit ng swing arm mga lods. So tatry ko rin yung budget mill na swing arm dun sa Indonesia. Yan, abangan nyo na lang. Hanggang dito na lang mga lods. Satisfied ako mga lods sa R2. Napakaganda. So ride safe sa lahat mga lods. Peace.